Hi guys, Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok. Topic natin, coffee drinker ka ba? O, mahilig ka sa cha or tea? So, saan ka dyan? Coffee or tea? O parehas? So, interesting yung ating topic. Pag-uusapan natin. Kasi, madami sa mga patients na after ng check-up, whether high blood, stroke, diabetes, o general check-up lang, or just for the maintenance of their medications, ang question nila palagi bago umalis yan, Dok, ano po bang bawal? Dok, pwede ba yan sa kape? Lalo na yung mga kaka-discharge lang na patient. Pagka-uwi, after 1 week, follow-up yan. Ang question nila, Dok, pwede ba sa akin ng kape? Kasi naman, marami tayong mga patients na talaga namang coffee drinker or mahilig sa tsaa. So, ano bang ina-advise natin sa kanila? At may relation ba ang pag-inom ng kape? Or, walang relation ng kape or tsaa sa stroke? So, pag-usapan natin. And by the way, before we proceed, I'd like to encourage everyone na watching this video na please subscribe po sa ating YouTube channel and sa ating TikTok. So, let's go on. May mga pag-aaral kasi, yung mga interstroke study, meron din bago sa UK, na kapag ang consumption mo ng kape ay umaabot sa 4 na tasa pataas sa isang araw, tumataas po ang stroke risk. Okay? So, yun bali sa pag-aaral yan, sa interstroke study. So, pag sobra ang kape, pwedeng tumaas yung pagkakataon na makadevelop ka ng stroke. Remember ha, 4 pataas na tasa ng kape. Ngayon, meron namang pag-aaral sa UK, mas bago ito. Mas gusto ninyo ito kasi sinasabi sa pag-aaral ng pag-inom ng kape, 2 hanggang 3 tasa, sipuli tayo, 2 hanggang 3 tasa sa isang araw ay pwedeng ma-reduce ang stroke by 30% at dementia by another 28%. Aba, parang iinom na yata tayo ng kape kasi mababawasan ang stroke kapag 2 hanggang 3 tasa ng kape. But wait, there's more. Kung i-combine ninyo, for example, umiinom ka ng kape at umiinom ka rin ng tsaa sa isang araw, 2 tasa ng tsaa sa isang araw, mas bababa ang stroke risk at dementia. So, pwede palang pagsamahin. Pwede palang sa isang araw, 2 tasa ng kape, 2 tasa ng tsaa. And makakatulong na pala ito sa pagbaba ng stroke risk at dementia. So, tatalas ang isip. Maalala na ninyo yung may utang sa inyo, no? So, yun ang mga bagong pag-aaral. At sa bawat tasa ng tsaa, bumababa ang stroke by 4%. Base sa panibagong pag-aaral. So, ito yung mga clinical study na nagiging basihan ng ating mga advice sa ating mga pasyente. So, mukhang okay. Pero, may catch dyan. Hindi naman lahat ng kape ay pwede. Dapat, kung iinom kayo ng 2 hanggang 3 tasa ng kape, dapat black coffee lang. Okay? Black coffee. Walang masyadong creamer, walang masyadong sugar. Kung may creamer ka man, dapat non-fat yung milk at konting sugar lang to taste, yung mga 0-calorie sugar. So, in that way, hindi maapektuhan yung blood sugar ninyo. Hindi maapektuhan yung inyong blood sugar, yung inyong cholesterol. And, makukuha ninyo yung benefit. Meron kasing flavonoids, yung tea at coffee. And ito yung antioxidant at anti-inflammatory na makakatulong para yung ugat natin ay yung katawan natin ay labanan yung mga
masasamang chemicals. So I hope everything is clear, malinaw ang lahat. So kung may tanong medical o may nararamdaman ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.